Sa isang tila payapang lungsod, biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw at sinimulang sirain ang lahat, pero isa lang itong bangungot ng ating pangunahing tauhan, si Noy, isang second-year high school student. Nakatira siya kasama ang kanyang ama, pero palagi itong abala sa trabaho at madalas wala sa bahay, kaya parang mag-isa lang siyang namumuhay. Sa paaralan, ipinagyabang ng kaibigang si Haki kay Noy ang isang bagong laro na tinatawag na Blade and Saber. Dahil ang tiyuhin ni Haki ay isang programmer sa kumpanyang gumagawa ng laro, nakuha niya ang beta version nito, kaya naman sobrang nainggit si Noy. Habang sila ay nagkakasiyahan, may biglang kumuha ng game console, si Kaso. Pinapaalala niya sa lahat na malapit nang magsimula ang klase, kaya nagmamadaling pumasok ang lahat. Habang papunta sa klase, hindi mapigilan ni Noy ang pananibik sa laro kaya hindi niya napansin na nabangga niya ang isang dalaga na mukhang mayaman, dahil may dalawang bodyguard ito. Bago pa siya makapag-sorry, biglang nagkaroon ng level 5 disaster alert, may halimaw na paparating. Inanunsyo na lahat ng tao ay dapat agad maghanap ng ligtas na masisilungan. Sa sandaling iyon, isang matinding kidlat ang tumama sa sentro ng lungsod. Dali-daling tumakbo si Noy papunta sa rooftop para tingnan ang nangyayari. Pinapaalalahanan siya ni Kaso na pumunta sa silungan, pero sagot niya na ayos lang dahil hindi naman patungo sa eskwelahan ang halimaw. Ngunit sa mismong oras na iyon, biglang nagpakawala ng missile ang halimaw, diretso kay Noy. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ng maayos ang protective shield ng paaralan. Dumating na rin ang Saber team para puksain ang halimaw. Sa isang utos, sabay-sabay nilang inatake ito at madaling napabagsak. Sila ang pangarap ni Noy, nais niyang maging isang blade o saber sa hinaharap upang lumaban sa mga halimaw. Bukod sa gusto niyang protektahan ang lahat, sila rin ang pumatay sa kanyang ina. Pagpasok nila sa silid-aralan, sinalubong sila ng matalim na tingin ng kanilang homeroom teacher dahil hindi sila agad pumunta sa silungan. Naroon din ang mayamang dalaga kanina, si Modis, at itinalaga siyang umupo sa tabi ni Noy. Habang nakatitig siya rito, biglang lumapit ang guro at pinatawan siya ng parusa dahil sa pagiging huli at hindi pagsunod sa patakaran. Kinailangan niyang tapusin ang kanyang mga takdang aralin bago umuwi, at babantayan siya ng class president. Kinahapunan, pauwi na sina Noy at Kaso nang biglang may makita itong isang inang pusa kasama ang kanyang mga kuting. Agad niyang kinuhaan ito ng litrato, pero nang lingunin niya si Noy, wala na ito. Nakita pala niya si Modis na nag-iisa, kaya nilapitan niya ito para kausapin. Pero dahil hindi niya alam kung nais ba ng isang mayaman na makipag-usap sa isang pangkaraniwang tao, nagpaalam siyang aalis na lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan siya ni Modis at tinanong kung gusto niyang makipag-date sa kanya. Sakto namang dumating si Kaso at tumakbo palayo dala ng hiya, naiwan pa ang kanyang cellphone. Matapos ang revelasyon, umalis din si Modis, at hindi alam ni Noy kung ano ang nangyari. Kaya naman napagpasyahan niyang hanapin si Kaso. Natagpuan niya ito sa school swimming pool. Pinuri niya ito, sinabing kahit isang dugong maharlika ay cute din. Habang handa nang ipagtapat ni Kaso ang nararamdaman niya, biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa pool. Agad nitong inatake sina Noy at Kaso. Sa hindi malamang dahilan, nakapasok ang halimaw sa paaralan nang hindi napansin ng alarm system. Wala itong tigil sa pag-atake, kaya napilitan silang magtago sa locker room. Ngunit hindi sila basta-basta nito lulubayan, patuloy itong bumabangga sa pinto. Napagtanto ni Noy na hindi ito magtatagal, kaya nagpasya siyang labanan ang halimaw upang makatakas si Kaso at makatawag ng tulong. Kinuha niya ang isang palakol sa malapit at sumugod, habang si Kaso naman ay agad bumaba para humingi ng saklolo. Samantala, sa rooftop buong tapang na lumaban si Noy. Naputol pa niya ang isa sa mga galame ng halimaw, pero bigla siyang tinamaan nito at tumilapon sa pader. Sa puntong inakala niyang katapusan na niya, isang blade warrior ang biglang lumitaw at nakipaglaban sa halimaw. Isang malakas na atake lamang ang ginawa niya, at agad niyang napabagsak ito. Binigyan niya si Noy ng isang bagay na makakatulong sa kanyang paggaling, pero tumanggi ito dahil hindi naman siya malubhang nasaktan. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumangon muli ang halimaw kahit nahati na ito sa dalawa. Sumugod ito upang umatake, kaya natanggal ang maskara ng Blade Warrior. Laking gulat ni Noy nang makita kung sino ito, si Modis. Dahil sa pagkagulat, hindi siya agad nakagalaw, kaya nasaksak si Modis sa tiyan. Sa huling segundo bago siya tuluyang lamunin ng halimaw, sumugod si Noy at tinapos ito. Ngayon, si Modis naman ang nangangailangan ng paggaling. Labis na nagulat si Noy sa katotohanang ang kaklase niya ay isang blade. Ngunit pananggakwan siya ni Modis na dapat niyang kalimutan ang lahat ng nangyari ngayong araw.
Sumagot si Noy na kaya niyang kalimutan ito, pero hindi siya sigurado sa tungkol sa kanyang confession. Dahil dito, gustong parusahan ni Modis si Noy. Dumating naman ang tulong, ang bodyguard ni Modis na si Ken. Sinapak ni Modis si Noy hanggang mawalan ito ng malay, at ipinagkatiwala niya ito kay Ken. Kasunod noon, dumating din si Kaso at sinamahan si Noy pauwi. Sa isang panaginip, masayang naglalaro si Noy kasama ang kanyang ina, pero biglang may sumugod na halimaw. Dahil dito, bigla siyang nagising, at nakita niyang nasa tabi niya si Kaso, inaalagaan siya. Hindi maalala ni Noy ang mga nangyari matapos dumating ang mga pulis. Paliwanag ni Kaso, siya ang humingi ng tulong sa pulisya at tinulungan siyang makauwi. Pagkatapos, binanggit ni Kaso ang confession. Sagot ni Noy, siguro may maling pagkakaintindi lang, kasi hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng isang dugong maharlika. Pagkatapos noon, inihatid ni Noy si Kaso pauwi dahil marami ng aksidente kamakailan. Samantala, sa ibang lugar, may isang taong hinahabol at pinatay ng isang may hawak ng karit. Kinabukasan, natagpuan ang katawan, at ang namamahala sa kaso ay ang bodyguard ni Maud. Habang papunta sa paaralan, nakita ito ni Noy at nag-usap sila ni Kaikan. Binalaan siya ni Kaikan na huwag gambulin ang dalaga. Sa kaso ngayon, nakakatakot ang kwento ngunit may ilang bagay na hindi tugma. Ang katawan ay naroon na mula pa noong umaga. Naunawaan agad ni Noy na hindi lamang isa ang halimaw kahapon. Habang iniisip niya ito, lumapit ang class president upang hingin ang kanyang takdang aralin. Sinabi ni Noy na nagkaroon siya ng aksidente kahapon matapos niyang makaharap at talunin ang isang halimaw sa paaralan. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan at hinatak siya para dalhin sa guro. Buti na lang dumating si Modis at ibinigay ang kanyang ginawa para kay Noy kapalit ng kanyang pananahimik tungkol sa nangyari kahapon. Mula noon, naging magkaibigan sila at dinala ni Modis si Noy upang mamasyal. Nakita ito ni Haki at sinabi kay Kaso. Sa bus, tinanong ni Noy si Modis tungkol sa kanyang buhay noong bata pa siya. Sinabi ni Modis na hindi siya pinapayagang lumabas noon at laging pinipilit na mag-aral, kaya ito ang unang beses niyang makapasok sa paaralan. Wala siyang kaibigan. Nagsimula silang maglaro at nakaranas ng maraming bagay. Matapos maglaro, dinala ni Modis si Noy sa isang tindahan ng panloob na kasuotan. Habang namimili si Modis, hindi naiwasan ni Noy ang tsismis ng mga tao. Biglang nagkaroon ng alarma para sa antas 5 panganib. Agad na nag-transform si Modis, at inilikas ni Noy ang lahat. Habang nasa isang eskinita, inatake siya ng isang halimaw ngunit agad itong napairepiraso. Inakala niyang isang mandirigma ng blade ang may gawa nito, ngunit sinabi nitong siya ang magiging biktima nito. Biglang dumating ang isa pang mandirigma at binaril ang babae. Hindi naintindihan ni Noy ang nangyayari kaya tumakas siya kasama ang isang blondeng babae. Hinabol sila ng mandirigma at binalaan si Noy na ito ay isang demonyo, hindi tao. Habang bumabawi ang blondeng babae, sinubukan niyang atakihin si Noy. Naguluhan si Noy kung bakit naglalaban ng blade at saber. Sinabi ng babaeng may asul na buhok na pinatay ng blade ang kanyang kakampi kaya kailangan niyang pagbayaran ito. Napagtanto ni Noy na ang kapangyarihan ng blade ay konektado sa mga kasong nagaganap. Nagsimula silang maglaban. Alam ng blade na hindi kayang lumaban ng malapitan ng saber, kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagsugod. Sa huli, pinakawalan niya ang kanyang huling atake, ngunit ginamit ng saber ang kanyang mata upang magbalik ng atake. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, na nagdulot ng pagsabog. Bagaman mukhang nanalo ang blade, nagawa pa rin ng saber na barilin siya sa tiyan, kaya siya ngayon ang may upper hand. Habang papatayin na niya ang blade, pinigilan siya ni Noy. Sinabi niyang dapat magtulungan ng blade at saber upang labanan ang mga halimaw at protektahan ang mundo, hindi upang magpatayan. Nagalit ang babae at sinabing hindi niya alam ng isang NPC, non-player character, ang mga nangyayari. Nagulat si Noy sa sinabi nito. Kinumpirma ng blade na totoo ito, na siya ay isang automatikong programado na karakter lamang. Samantala, ginamit ng blade ang pagkakataon upang makatakas at igapos si Noy. Inihayag niya ang isang lihim, ang mundong ito ay isa lamang virtual na laro. Pinakita niya kay Noy ang kanyang aksidente at ang mabilis na pagsasaayos ng lungsod matapos sirain ito ng isang halimaw. Ang pang-araw-araw na buhay pati na rin ang alaala ng mga NPC ay pre-program. Ang lahat sa mundong ito ay kontrolado ng isang supercomputer, pati na rin ang oras. Ang mga manlalaro ay pumipili ng karakter, at nagkakaroon ng tungkulin na protektahan at labanan ang kasamaan sa laro. Ngunit dahil sa galit ng isang tao sa mundong ito, pinatay niya ang mga NPC at pati na rin ang ibang manlalaro. Dito napagtanto ni Noy na ang lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang mga alaala ay walang kahulugan.
Dumating si Kaso upang protektahan siya ngunit bilang isang NPC, hindi siya umubra sa isang manlalaro. Sinimulan siyang pahirapan ng babae sa harap ng walang magawang si Noy. Biglang nagliyab ang katawan ni Noy, nakawala siya, at sinuntok ang babae sa mukha. Hindi ito maintindihan ng babae ngunit naramdaman niyang may kakaiba kay Noy. Biglang hinawakan ni Noy ang karit at itinapon ito sa kanya. Inakala ng babae na madali niyang malulusutan ito ngunit bumalik ang karit at tumusok sa kanyang tiyan. Naglaho siya bilang mga ilaw na pumunta kay Noy. Biglang lumitaw ang kasuotan ng blade sa kanya, at sa kanyang paningin ay lumabas ang impormasyon tungkol sa ibang tao. Napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi nito. Agad niyang pinagaling si Kaso. Ang saber na kanyang nakaharap ay si Hako. Pinapaalalahanan niya si Noy na panatilihin itong lihim at huwag sabihin kaninuman. Natanggap din ni Hako ang utos at unang nag-log out. Mula sa malayo, may dalawang misteryosong tao na nanunood kay Noy. Pagkatapos noon, dinala ni Noy si Kaso pauwi upang gamutin ang kanyang sugat. Sumunod din si Modis kahit galit na galit dahil itinuring lang siyang isang piraso ng datos. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Noy. Sinabi ni Modis na totoo ang sinabi ni Noy tungkol sa pagkakaibigan. Sa bahay, sa wakas ay pinapasok na rin ni Noy si Modis. Tinanong niya kung paano alisin ang suit na suot niya. Itinuro ni Modis ang aparato sa kaliwang kamay ni Noy, ito ang nagpapahintulot sa mga manlalaro na kumonekta o mag-disconnect mula sa laro. Mula nang talunin siya, maaaring nagbago ang datos ni Noy, kaya posible siyang naging isang manlalaro. Pagkatapos, ipinakita ni Modis kay Noy ang data panel at sa wakas ay naalis na niya ito. Dahil dito, napansin ni Mod na makisig ang katawan ng NPC. Naramdaman ni Noy na hindi naman masamang tao si Modis. Pagkatapos ng lahat, si Noy ang una niyang kaibigan. Kung mamatay siya, siguradong malulungkot siya. Sa totoong mundo, 12 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng isang aksidente. Pagkatapos noon, hindi na siya makapamuhay ng normal. Ipinakilala sa kanya ni Vincent ang larong ito, kung saan malaya siyang nakakagalaw at nakakaramdam. Sa laro, pinapatay ng mga manlalaro ang mga halimaw upang tapusin ang mga misyon, ngunit kasing halaga rin ang protektahan ang mga NPC. Bukod pa rito, kung pumatay ng kapwa manlalaro ang isang manlalaro, makakatanggap siya ng PK penalty. Ang pagtatapat ng damdamin kay Noy ay isa ring misyon sa laro. Sinuri ni Modis ang status board, hindi pa natatapos ang nakaraang misyon. Sa rooftop, si Noy ang tumalo sa halimaw, hindi si Modis, kaya marahil ito ang dahilan. Gayunpaman, may hiling din si Noy kay Modis, ang palitan ng damit si Kaso. Dahil magkaibigan sila, tutulungan niya ito. Matapos palitan ng damit si Kaso, inobserbahan ni Mod ang silid ni Noy. Halata na isa siyang malaking tagahanga ng blade at saber. Napansin din niya ang isang alaala, isang litrato ni Noy at ng kanyang ina. Bigla, bumahas sa isipan niya ang mga alaala ni Noy. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, may narinig silang ingay mula sa labas. Isang grupo ng mga taong nakaitim ang lumitaw at dinakip si Noy. Pinaghinalaan nilang siya ang dahilan ng pagkasira ng datos, dahil nagdulot ito ng maraming error. Ang kanyang pag-iral ay isang banta sa gaya. Sinimulan nilang i-restore ang datos, ngunit napansin ng isa sa kanila ang relo sa kamay ni Noy, na nagpapatunay na isa siyang manlalaro. Kaya't agad silang huminto at humingi ng paumanhin. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Nightwolf, isang pangkat na responsable sa pagmamanman ng sistema at pag-aalis ng anumang error na matutuklasan nila. Tinanong nila ang ugnayan ni Noy at Modis, ngunit bago sila makasagot, biglang tumawag si Vincent mula sa labas. Sinabihan niya ang dalaga na mag-log out na dahil paparating na ang kanilang Panginoon. Kung makita niya ang eksenang ito, magiging mapanganib ito. Wala nang ibang pagpipilian si Noy kundi umalis. Pagkatapos noon, sinuri ng Nightwolf ang impormasyon ni Noy, ngunit biglang may sumalakay. Isang pangkat ng misteryosong tao ang lumitaw at dinukot si Noy. Nang magising si Noy, nakilala niya ang isang monghe. May lumitaw ding isang babaeng may maskara at ipinakilala ang kanilang sarili bilang crows. Ang monghe ay isang Zen master, at ang lugar na ito ay kanyang sariling teritoryo na hindi alam ng iba. Bagaman ito'y nakikita, wala itong anyo. Wala siyang dapat ikatakot, dahil ang Panginoon dito ay kakampi niya. Samantala, sa bahay ni Noy, nakikipaglaban ang natitirang miyembro ng Crows laban sa grupo ng Nightwolf. Matapos talunin ang ikalawang miyembro, isa na lang ang natitira. Ngunit iba siya sa iba, kahit anong gawin ng Crow, hindi ito yumapekto. Sa huli, tuluyan na niya itong pinatay. Napanood ni Kaso ang lahat dahil nagising siya sa ingay. Sa halip na patayin siya, ipinasok ng miyembro ng Nightwolf ang isang parasite sa kanya.
Ipinaliwanag ng monghe na dati rin siyang isang NPC, katulad ni Noy. Ang kanyang papel sa sistema ay magpakita ng kakayahan ng mga manlalaro, siya ay isang gabay. Tinanong ni Noy kung ang mundong ito ba ay isang loser, tulad ng isang laro. Ano ang kahulugan ng kanilang pag-iral? Kahit na ang mundong ito ay isang loser, at kahit na sila ay may buhay, ang katotohanan ay narito sila. Ibig sabihin, ito ang kanilang realidad. Ang kanilang pag-iral ay may kabuluhan. Kahit NPC lang sila, mayroon silang sariling pag-iisip at kalayaan. Kahit sila ay mga programa lamang, may kahulugan ang kanilang buhay. Sa totoong mundo, maraming NPC ang nilikha na may ganitong layunin. Ang kanilang pag-iral ay kinakailangan sa mundong ito. Ibig sabihin, si Noy ang susi sa pagbabago ng lahat, sa huling pag-asa. Si Gear ang master ay nais si Noy bilang isang kakampi para sa kapakanan ng mundo. Ang lahat ay nangyari ng biglaan kaya kailangan pa ni Noy ng oras upang mag-isip. Binigyan siya ng monghe ng isang gear, at matapos niya itong matanggap, naramdaman niyang may dumadaloy na enerhiya sa kanyang katawan. Pinabalik siya ng monghe, sinabihang bumalik kapag nakapagdesisyon na siya, at pinaalalahanang mag-ingat kay Nightwolf. Samantala, naghapunan si Modis kasama ang kanyang tiyuhin. Binanggit din niya ang tungkol sa kanyang mga alaala, kahit kaunti lamang ang kanyang naalala. Nais pa rin niyang malaman ang higit patungkol sa batang lalaki at sa ina nito, na maaaring may kaugnayan sa kanyang ama. Pagkatapos, nabanggit ni Modis ang pangalang Gito, na labis na ikinagalit ng kanyang tiyuhin kaya umalis ito ng maaga. Samantala, bumalik sa bahay ni Noy, kung saan naayos na ang lahat. Nagising si Kaso at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Noy na isa lamang iyong panaginip, ngunit anuman ang mangyari, kailangan pa rin niyang protektahan si Kaso at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa labas, maingat na minamanmanan ng grupo ng Nightwolf si Noy. Samantala, sinabi ni Vincent kay Modis na si G. Gito ay isa sa mga tagapagpaunlad ng gaya at biglaang naglaho, na parang isang matinding dagok. Matapos ang pagkawala niya, iyon na lamang ang natitira nilang alam. Naalala lamang ni Modis ang isang bagay mula 12 taon na ang nakalipas. Nalungkot siya sa pag-iisip nito at humingi ng tulong kay Vincent para malaman ang nangyari noon. Marami pang misteryo sa larong ito na gusto niyang maintindihan. Si Noy ang susi sa mga sagot mula 12 taon na ang nakalipas, pati na rin sa buong mundo ng laro. Bumalik sa normal ang buhay sa paaralan, ngunit para kay Noy, pakiramdam niya ay mas pamilyar na ito dahil naging mulat siya sa totoo at virtual. Sa daan, ipinagyabang ni Haki ang kanyang mga in-game achievements, pero hindi ito inintindi ni Noy. Pagkatapos ay nakasalubong nila si Modis, kaya naunang umalis si Haki para makapag-usap silang dalawa. Tinanong ni Modis kung ano ang nangyari matapos siyang mag-log out, ngunit hindi rin sigurado si Noy. Biglang nagkaroon ng emergency alert. Agad silang pumunta sa lugar kung saan lumitaw ang isang halimaw. Hindi sapat ang kanilang mga level para talunin ito, kaya agad itong umatake. Dumating si Ken na may dalang palakol upang umatake, ngunit isa itong fire-type monster na kontra sa kanya, kaya siya ay nasugatan. Mabuti na lang at dumating si Vincent sa tamang oras. Samantala, hinanap din ni Kaso si Noy nang mapansin niyang wala ito sa paaralan. Sumugod ang halimaw papunta sa paaralan upang wasakin ang barrier. Nag-transform si Modis at sumali sa laban. Habang pinapanood sila, hindi na nakapidyo si Noy at sumama sa laban. Sinabi ni Vincent na dapat silang umurong dahil ang target ng halimaw ay ang paaralan lamang, hindi sila. Pero tumanggi si Noy, para sa ibang manlalaro, NPC lang sila, pero para kay Noy, mahalaga ang mundong ito. Kahit mabaigo siya, ipagpapatuloy pa rin niya ang laban. Sinubukan niyang tumawag ng sandata ngunit nabigo siya. Tinamaan siya ng halimaw at nawalan ng malay. Sa huling sandali bago siya masaktan ng tuluyan, dumating si Kaikan, ngunit bahagya lamang siyang nakalaban. Pagkatapos, isang bala ang tumama sa mata ng halimaw, si Hako mula sa saber ang bumaril. Dumating din ang kapitan at sinabing hanggang doon lang ang matutulong nila. Isang explosive witch, ang halimaw, napakahirap talunin. Dahil si Noy ang unang umatake, kahit mapatay nila ito, hindi sila makakatanggap ng experience o items. Bukod pa rito, mataas na level at maraming bagay ang kinakailangan upang mapabagsak ito. Kapag hindi sapat ang pangunahing pinsala, lalo lang itong lalakas. Habang patuloy ang laban, biglang pinalaya ni Kaso ang kanyang kapangyarihan. Nagulat ang Nightwolf na nanunood, walang datos na nagsasabing may ganoong enerhiya si Kaso. Patuloy na umatake ang halimaw sa paaralan. Tanging si Vincent lamang ang nakakapagtanggol. Ginamit ni Kaso ang lahat ng kanyang lakas upang gisingin si Noy. Nang magkamalay siya, hinimatay naman si Kaso.
Sa puntong ito, pinalaya rin ni Noy ang kanyang kapangyarihan. Naramdaman ng Master na dumating na ang tamang oras, nagtagumpay si Noy sa pagtawag ng kanyang sandata. Sinamantala ito ng Nightwolf upang matuntan ang lokasyon ng Master. Ibinuhos ng Master ang lahat ng kanyang kakayahan kay Noy bago siya mawalan ng malay. Mabilis na inatake ni Noy ang halimaw at tuluyang inabsorb ito, ngunit nawala siya sa kontrol at inatake si Modis. Mabuti na lang at dumating ang mga miyembro ng Crow upang pigilan siya. Nalantad din ang tunay na pagkakakilanlan ni Modis bilang class president bago siya nagmadaling umalis. Samantala, natunton na ng Nightwolf ang lokasyon ng Master. Hinarap nila siya at pinilit siyang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Naubos ng Master ang kanyang enerhiya sa pagtulong kay Noy. Wala siyang pagpipilian kundi ibunyag ang lokasyon ng Crow. Sa ibang dako, dinala ni Kaikan si Noy sa isang press conference. Ang Tenma Corporation ang lumikha ng Gaia at Chuyu ay 12 taon na ang nakalipas. Ngayon, ginaganap ang press conference sa tahanan ni Modis, kung saan ang kanyang lolo ang nagplano upang ipagpatuloy ang proyekto. Ang Gaia ay isang AI na namamahala sa database ng laro, isang supercomputer na naglalaman ng lahat ng bagay sa Chu-CI. Nang magkita sina Ken at Vincent, nagsimula silang mag-away. Ang dahilan ng pagdala kay Noe roon ay upang kumpirmahin ang ilang mahahalagang bagay. Kapalit nito, ipapaliwanag ni Vincent kay Noy ang lahat ng dapat niyang malaman. Samantala, hindi maunawaan ng Grandmaster ang paniniwala ng grupo ng Nightwolf. Kung sasama siya sa kanila, makakamit nila ang tunay na kalayaan. Pagod na ang miyembro ng Nightwolf sa kanyang mga paliwanag. Para sa kanila, ang Gaia ang dahilan kung bakit may buhay ang mundong ito. Kung wala ito, hindi sila makakapagpatuloy. Ngunit nang maghimagsik ang Grandmaster laban sa Gaia, nagsimula ang kanilang problema. Ang pagsira sa Gaia ay nangangahulugan ng pagkawasak ng buong mundo, kaya ito ay sapat na dahilan upang siya ay alisin, at si Noy ay walang pinagkaiba. Bumalik kay Noy, nirepaso ni Vincent ang kanyang personal na impormasyon. Namatay ang ina ni Noy sa isang aksidente 6 na taon na ang nakalilipas ng salakayin ng isang halimaw ang lungsod. Pagkatapos noon, namuhay siya kasama ang kanyang ama, ngunit palaging abala ito kaya madalas siyang mag-isa. Galit na itinapon ni Noy ang lahat ng papeles, sinasabing karapat-dapat din ang mga NPC sa pribadong buhay. Pakiramdam niya, tinitingnan lang siya ng mga tao dito bilang bahagi ng data. Ipinaliwanag ni Modis na iniimbestigahan siya upang makahanap ng mga sagot dahil sa paniniwalang may koneksyon siya sa lahat ng nangyayari. Siya lamang ang natatanging pahiwatig upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa mundong ito, kaya kailangan niya ang kanyang tulong, hindi dahil NPC siya o manlalaro, kundi dahil magkaibigan sila, na naging dahilan upang matawa ng malakas si Ken. Buti na lang at agad siyang tinakpan ni Vincent. Sa madaling sabi, hindi sila pumunta rito para maglaro. Ipinakita ni Vincent kay Noy ang isang larawan niya. Kuha ito ng kanyang ama, ngunit hindi maalala ni Noy ang pangalan nito at bigla siyang hinimitay. Samantala, ang Grandmaster ay lubos ng nauubusan ng lakas, isang atake na lang at babagsak na siya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Noy. Ipinaliwanag ni Vincent na may nagmanipula ng kanyang data. Binanggit ni Modis ang pangalang Guito, na agad nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Noy. Siya ay isa sa mga developer ng Gaia at ang punong inhinyero ng proyekto. Binago ang lahat ng data ni Noy, mula sa kanyang kakayahan hanggang sa kanyang mga sandata, kaya't parang isa siyang game hacker. Tatanggalin siya ng sistema kung matutuklasan ito. Ikinwento naman ni Noy sa lahat ang tungkol sa Grandmaster. Naunawaan ni Vincent ang sitwasyon. Malapit nang magsimula ang Chu-CI press conference, kaya naghanda na ang lahat upang mag-log out at magpaalam kay Noy. Binalaan siya ni Modis na maaaring tingnan siya ng mga tao sa tunay na mundo bilang isang banta, kaya dapat siyang mag-ingat. Pagbalik sa bahay, naroon na ang pangulo ng klase. Naroon siya upang protektahan si Noy, at ang pangalan niya ay Chino. Tinanong ni Noy kung ano ang nangyayari. Ipinaalam ni Chino na nahuli na ang Grandmaster ng isang tauhan ni Nightwolf na nagngangalang Virus. Malamang ay hinahanap nito ang iba pang Crows, at si Noy ang susunod niyang target. Dati, isang ligtas na lugar ang paaralan, ngunit bumagsak na ang mga harang. Malfunctioning ang sistema at posibleng hindi na ito maayos. Ang mga makakagawa lang noon ay ang mga system managers. Ginagamit ni Virus si Noy bilang eksperimento, dahil nahuli nito ang kanyang pansin. Muli siyang babalikan nito. Nais lang ni Noy na maging isang Blade Warrior upang maprotektahan ang lahat, kaya hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang tinatawag na huling pag-asa. Hindi rin ito alam ni Chino, ngunit naniniwala siyang isinugal ng Grandmaster ang kanyang buhay upang ipasa kay Noy ang lahat ng kanyang kapangyarihan,
kaya tiyak na may mas malalim na dahilan. Ang misyon ni Noy ngayon ay tiyakin na hindi nasayang ang pagsisikap ng Grandmaster. Alam niya kung ano ang dapat gawin, kailangan niyang magtiwala sa sarili upang maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Noy sa paaralan kahit huli na siya. Ngunit naghihintay pa rin sa kanya si Kaiyo. Pagkakita sa kanya, agad siyang niyakap ni Kaiyo. Nang magising siya, hindi niya nakita si Noy kaya't natakot siya, ngunit ngayon ay labis siyang masaya na ligtas ito. Biglang lumitaw si Virus at nais nitong malaman kung paano naging isang manlalaro si Noy. Sinabi niyang pinapunta na niya ang Grandmaster upang makipagkita sa isang bisita, pagkatapos ay bigla niyang tinamaan si Noy ng isang kidlat, dahilan upang mawalan ito ng malay. Habang tinatangka siyang kunin, agad pinalabas ni Kaso ang kanyang kapangyarihan, dahilan upang gumuho ang lahat sa paligid. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, agad na pinanumbalik ni Virus ang lahat sa dati bago umatras. Inihatid naman ni Kaso si Noy pabalik sa klase. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang sorpresa, isang handaan bilang pasasalamat kay Noy sa pagsadyap sa kanila. Agad namang naiwang mag-isa si Kaso. Napansin ni Noy si Haki, nakaupo pa rin sa dati niyang pwesto. Binibigyan ng lahat si Noy ng regalo, pati na rin ng mga love letters. Pagkatapos ng party, bumalik si Noy sa kanyang mesa upang suriin ang kanyang kahon, ngunit wala siyang natanggap na liham. Tinanong niya si Haki, ngunit hindi ito sumagot, marahil dahil hindi niya pinansin si Haki kahapon. Agad na humingi ng paumanhin si Noy. Dahil dito, binigyan silang dalawa ng guro ng tig-isang piraso ng tisa bilang parusa. Tungkol naman sa mga love letters, tinipon silang lahat ni Kaiyo, at saka sinunog. Ipinilit din niyang si Noy ay kanya lamang. Sa kanilang tagpuan, parehong nagtatampo ang magkaibigan. Hindi nagalit si Haki dahil hindi siya pinansin ni Noy, kundi dahil itinago nito ang kanyang tunay na pagkatao. Sa harap ng isang mandirigma, pakiramdam ni Haki ay isa lang siyang karaniwang manlalaro na nagpupuyat sa panunood ng anime. Hindi na tulad ng dati ang kanilang relasyon, nabubuhay na sila sa magkaibang mundo. Sinabi ni Noy kay Haki na minsan, masakit ang katotohanan. Ngunit kung ituturing pa rin siyang kaibigan ni Haki, ikukwento niya ang lahat. Narinig ito ni Haki at agad siyang binaha ng mga tanong. Dinala ni Noy si Haki upang makita si Vincent, ngunit mukhang hindi pa tapos ang press conference nila. Paglabas nila, isang aso ang biglang sumugod kay Noy at sinimulang dilaan siya. Ang may-ari ng aso, isang magandang babaeng blonde, ay humingi ng paumanhin at inimbitahan sila sa bagong bukas niyang kafe. May espesyal silang serbisyo para sa mga unang dadalo. Nang marinig ito, agad tumakbo si Haki papunta roon, nauuna pa kay Noy. Wala nang mas magandang paraan upang magpalipas ng oras. Habang hinihintay si Vincent, ibinunyag ni Noy ang lahat kay Haki. Sa halip na mag-react ng dramatiko, nanatiling kalmado si Haki. Napagtanto niya na kahit saan man siya naruroon, siya pa rin ang kanyang sarili. Kahit isa lang siyang NPC sa isang virtual na mundo na nilikha ng iba, hindi mahalaga kung sino ang lumikha sa kanila. Kahit si Noy o si Haki, lahat ng narito ay digital data pa rin, ngunit patuloy silang namumuhay. Dumating ang kape sa kanila. Habang umiinom, patuloy na nakatingin ang babaeng blonde kay Noy. Naalala niya ang sinabi ni Mud na itinuturing siyang banta, kaya kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos niya. Kalmado niyang inobserbahan ang paligid. Si Haki naman ay sigurado na nagkagusto ang babaeng blonde kay Noy. Kung isa siyang manlalaro, makakatanggap siya ng notifikasyon, pero dahil isa siyang karakter sa mundo ng laro, hindi ito lilito. Ang mga notifikasyon ay hindi lumalabas sa mga karakter na galing sa tunay na mundo tulad ni Mud. Si Haki ay tulad ng isang karakter sa laro, kaya imposibleng sabihin kung may isang taong umiiral o hindi. Kung mawala siya, hindi man lang ito mapapansin ni Haki. Lumapit ang may-ari ng kafe at tinanong kung nagustuhan nila ang kape. Masaya itong nalaman na nasarapan sila, kaya inalok silang magtrabaho sa kafe kapalit ng libreng kape. Kakadating pa lang niya sa lugar at hindi niya inasahan na magiging abala ang kafe. Hindi sigurado si Noy sa tunay nitong intensyon, kaya pansamantala siyang pumayag. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Kaso si Noy. Nang makita siya, biglang niyakap siya ng babaeng blonde dahil sa sobrang pagkagiliw. Dahil dito, gusto ring sumali ni Haki. Matagal bago nila natanggal ang babae. Biglang tumunog ang isang madaliang anunsyo, may lumitaw na halimaw sa harap mismo ng kafe. Antas 13 ito, walang mga mata pero may matalas na pandinig. Narinig nitong nag-uusap ang dalawa at nalaman nitong sila ay mga manlalaro. Nag-transform agad ang dalawa, o tatlo kung isasama ang aso. Naghiwa-hiwalay sila upang umatake. Nagsimulang magpaputok ng walang direksyon ang halimaw.
Nagtapo ng may-ari ng cafe ng stun grenade upang guluhin ang pandinig nito. Sumugod si Ram at ang aso sa halimaw. Nang mapagtanto nitong hindi ito mananalo, tumakas ito. Ayaw itong pakawalan ni Noy kaya iniwan niya si Kaso kay Haki at nag-transform siya. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod sa halimaw, pero nakalusot na ito sa lupa. Sinundan ito ng 4 pababa sa ilalim ng lupa. Sa ibaba, mayroong napakaraming itlog ng halimaw. Nahulog sila sa bitag ng halimaw sa kanyang pugad. Mabilis na lumabas si Noy at Haki, pero naiwang nag-iisa si Ram dahil nauna siyang pumasok. Unti-unting napisa ang mga itlog at lumabas ang maliliit na halimaw. Inatake ng mga ito ang kafe. Mabuti na lang at dumating si Noy sa oras. Nang makita ng mga halimaw na hindi nila kaya si Noy na may dalang kutsilyo, lumipat sila sa ibang tindahan, sa Vincent Conglomerate. Kinailangan ni Noy na mamili, mananatili ba siya para protektahan ang kanyang mga kaibigan o hahabulin ang mga halimaw. Sa kabilang banda, sinira na ng mga halimaw ang pinto at pumasok sa loob. Nakita ni Haki na hindi maganda ang sitwasyon kaya hinayla niya si Kasu sa ikalawang palapag para hindi na mag-alala si Noy at makaligtas si Ram. Kahit natatakot, alam niyang hindi niya dapat hadlangan si Noy. Sa pagkakataong ito, ipinakilala na rin ng may-ari ng kafe ang sarili niya bilang Hakaira. Pagkatapos ay nagtapon si Haku ng bomba sa paanan ni Noy upang ihagis siya patungo sa sekretarya ng Vincent Conglomerate. Mabuti na lang at dumating siya bago tuluyang kainin ng halimaw ang sekretarya. Samantala, nasa itaas na sina Haki at Kaso at pilit na ipinagtatanggol ang ikalawang palapag. Sugatan din si Noy dahil sa epekto ng pagsabog. Lumusab ang mga halimaw sa itaas. Sumaklolo si Ram. Hinahanap ng halimaw ang tao gamit ang tunog. Basta't mananahimik lang sila, ligtas sila. Pero paano magkakaroon ng isang anime kung walang ingay? Hindi nawala ng malay ang sekretarya, bagkus, sumigaw siya ng malakas, lalo pang pinahirap ang sitwasyon. Sa oras na ito, alam na ni Kaso ang dapat niyang gawin. Tinulak niya si Ram at itinapon ang stun grenade na nakuha niya sa halimaw, dahilan upang maligaw ito malapit kay Noy. Biglang umatake ang halimaw kay Kaso at Haki dahilan ng pagkamatay nilang dalawa. Dumating ang mga backup, galit na galit si Noy. Biglang sumabog ang kanyang lakas. Lumikha siya ng napakalaking apoy na tumupok sa halimaw at sa mga anak nito. Labis siyang nanghinayang dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Pero sa huli, ligtas sina Kaso at Haki dahil nailigtas sila ni Chino. Napagtanto ni Haku na hindi lang isang simpleng delivery boy si Noy. Masaya si Noy na ligtas ang lahat. Tinanong muna ni Haki ang sekretarya bago kinausap ang kanyang kaibigan. Samantala, nagaganap ang isang press conference sa kampo ni Mod. Dahil nasa beta stage pa ang laro, lumampas sa inaasahan ang bilang ng mga manlalaro sa loob lamang ng isang linggo. May isang nagtanong tungkol sa stability ng laro. Narinig nilang may isang insidente noon, 12 taon na ang nakalipas. Direktang tinanong siya, nangyari ba talaga ito sa loob ng laro? Samantala, naiinis si Brother Haku dahil kailangan niyang muling itayo ang kafe. Pero nang maisip niya ang malinamnam na lasa ng kape at ang kasiyahang na idudulot nito sa mga customer, hindi na niya alintana ang muling pagtatayo. Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng sariling kafe. Pero sa totoong buhay, ayon kay Ram, allergic si Haku sa kape dahil hindi siya nakakakuha ng caffeine. Nakakatawa mang isipin, pero sa laro, natupad niya ang pangarap niya. Napagtanto ni Noy na kailangan din ng mga tao ang mundong ito. Gayunpaman, gusto pa rin siyang imbitahin ni Haku na magtrabaho sa kafe, pero tumanggi si Noy dahil sa mundong ito, hindi siya isang waiter o isang estudyante. Umalis ang tatlo. Alam ni Noy na mabuti ang intensyon nila, pero kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya. Mula sa umpisa, inoobserbahan na siya ni Hako. Si Ram naman, walang tanong, sumasali lang sa kahit anong cute. Tinanong ni Hako si Hako tungkol kay Noy. Sinabi lang niya na espesyal si Noy at kailangang bantayan, pero huwag masyadong makialam, kundi mapapansin ito ng sistema at buburahin si Noy. Habang nag-uusap ang tatlo, ang kafe ni Hako ay kas-income na ng kanyang mga coffee beans. Balik sa press conference, sinabi ng ama ni Mod na nakakatawa ang ideyang hayaan ang mga manlalaro na tamasahin ang larong ito. Matagal nila itong develop. Nagtanong muli ang babae, hindi ba dahil sa insidenteng iyon kaya natagalan ang development ng laro? Pero walang saysay ang pagtatalo dahil sa loob ng maraming taon, ang focus ng kumpanya ay ang pagbibigay ng pinakamahusay na karanasan sa mga manlalaro. Nang makita ng reporter na wala siyang makukuhang impormasyon mula sa kanya, inilipat niya ang kanyang atensyon kay Mod ngunit matalino nitong hinarap ang sitwasyon. Ang impormasyon kung lumahok ang dalaga sa beta test ay iaanunsyo niya sa ibang pagkakataon.
Ang dahilan ay dahil si Modis ang magiging kinatawan ng laro sa mga patalastas at magiging kahalili rin niya. Totoo ang mga tsismis na may sakit si Modis mula pagkabata kaya wala siyang alam sa mundong ito, at sa pamamagitan ng laro ay tila nakamit niya ang kanyang kalayaan. Ito ang kanyang layunin, na mapagtagumpayan nila ang kanilang mga kahinaan at maging malaya. Sa larong ito, pantay-pantay ang lahat, walang iniintinding estado upang lubusang ma-enjoy ang laro. Ayon sa reporter, hindi mula pagkabata ang sakit kundi dulot ng insidenteng nangyari 1 taon na ang nakalipas sa beta test. Natural na may mga insidente at sinikap nilang ayusin ito. Wala namang naitalang namatay o nagkasakit dahil sa laro. Idineklara niya na sinumang may ibang opinyon ay itinuturing na kalaban ng kumpanya. Samantala, sa bahay ni No, nasugatan si Chino matapos iligtas si Kaso. Binigyan siya ni Noy ng healing items at hiniling kay Chino na tulungan siyang maging mas malakas upang maiwasan ang masamang mangyari. Napagtanto ni Chino na kulang si Noy sa kakayahan sa depensa at pag-atake, kaya yun lamang ang maituturo niya. Agad nagsimula ang kanilang pagsasanay. Samantala, sa panig ni Maud, sinermonan niya sina Vincent at Ken. Napagtanto ba nila ang maaaring mangyari kung sasali ang dalaga sa laro? Kapag may nangyaring masama, siguradong lagot sila. Kinuha ni Vincent ang buong responsibilidad dahil siya ang nagyaya sa dalaga, dahil alam niyang mahalaga ito sa kanya. Dahil dito, agad siyang tinanggal. Ngunit nasaktan si Maud dahil alam niyang napakalungkot nito at wala siyang kaibigan. Alam din niyang mahina ang katawan nito kaya siya nag-aalala. Lumapit ang lalaki kay Maud at pinanggakwan siyang mag-log out agad kung makakaramdam ng masama. Hindi na rin natanggal sina Vincent at Ken. Pinayuhan siyang mag-ingat sa reporter. Sa kabilang banda, habang nagsasanay si Noy kay Chino, halata sa hitsura nito na bagbog siya. Makalipas ang ilang sandali, nagpahinga sila at nagluto si Chino. Dumating din si Kaso na may dalang pagkain para kay Noy, at labis siyang natuwa sa dalawang kabataan. Sa bandang huli, nagpasya si Kaso na manatili roon upang protektahan si Noy at palayasin si Chino. Nagsimula silang magtalo, lalo na nang makitang gutom si Noy. Nag-away pa sila kung sino ang magluluto para sa kanya. Dahil wala nang magawa si Noy, nagdesisyon siyang maligo habang nag-aaway ang dalawa sa kusina. Sa kaguluhan, nasunog ang nilulutong isda, dahilan upang mapasigaw si Kaio. Agad na tumakbo si Noy upang tingnan ang nangyari, ngunit aksidente niyang naipakita ang kanyang katawan sa mga babae. Agad siyang binugbog ni Chino. Biglang dumating si Modis at pinaputok ni Kaikan ang baril upang sirain ang population enhancer ni Noy. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ni Kaikan na dumating sila upang imbitahan siya sa isang bakasyon upang makalaya si Modis mula sa stress ng labas na mundo. Ang kanilang destinasyon ay isang beach, na labis na ikinatuwa ni Ken. Samantala, sa labas, humiling si Vincent sa nurse na nag-aalaga kay Modis na payagan siyang maglakbay para sa negosyo, ngunit hindi nila alam na siya pala ay si Blade. Pagdating nila sa beach, abala si Haki sa paglalaro, at hindi makontak si Vincent kaya hindi sila nakasama. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Modis ang dagat matapos ang 10 taon. Habang nag-aayos sila ng gamit, natuklasan nilang nagtatago si Haki sa trunk ng kotse upang hindi maiwan. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Haku, ngunit imbes na tumingin sa grupo, ang mga babae ang pinagmamasdan niya. Siyempre, agad siyang binugbog ni Ram. Kasama rin si Hako, at matapos magpalit ng damit, nagtungo silang lahat sa dalampasigan. Napansin ng lahat na parehong si Modis lang ang tinitingnan ni Ken at Vincent, dahilan upang masamain ito ni Kaso at Chino. Habang ang lahat ay nagkakasayahan, nakaupo lamang si Modis at nanunood. Tinanong siya ni Noy kung bakit hindi siya sumasali. Sinabi niyang kung masyado siyang mapapalapit sa mga karakter sa laro, maaaring maapektuhan ang kanilang personalidad. Masaya na siya bilang kaibigan ni Noy. Ipinahayag ni Noy na kahit sino ay maaaring makisalamuha sa iba, kahit mula pa sa ibang mundo. Kung magkakaroon siya ng mas maraming kaibigan, maaari niyang likhain ang sariling mundong ipagmamalaki niya. Kapag pinalawak niya ang konsepto ng mundo, magkakaroon siya ng mas maraming pagpipilian sa hinaharap, walang katapusang posibilidad. Sa pagkakataong iyon, nagbukas ng panibagong pananaw ang Chuyuoi kay Modis, kaya sumali na rin siya sa kasiyahan. Habang naglalaro sa tubig, may nakita si Noy na puting buhok na babae, isang kakilala niya ngunit siya lang ang nakakakita rito. Sa tabing dagat, nakatanggap si Chino ng tawag mula sa isang uwak, ngunit nang sagutin niya ito, walang sumasagot. Napagtanto niya na natuntunan ni Virus ang kanyang tagwan at pinatay ang lahat ng naroon. Kasabay nito, nadiskubre rin nito ang tunay na pagkatao ni Chino. Bigla na lang lumitaw ang isang babala ng sakuna sa dalampasigan, may lumitaw na halimaw at patungo ito sa barko.
Agad na nagbago ng anyo sina Noy at Modis at hinabol ito. Nakapasok sila sa barko at naghanda para labanan ang halimaw. Nagsimula itong magpaputok ng mga missile, ngunit nagawa nilang harangin ang lahat. Mabilis na tumumuroon si Ken, kasunod si Kaso. Ginamit ni Noy ang kanyang lubad upang talkian ang halimaw, ngunit hindi ito umubra. Patuloy itong nagpaputok ng mga missile. Dumating sina Ken at Kaso upang tumulong. Sa dalampasigan, nagbago rin ng anyo si Hako upang suportahan mula sa malayo. Sumugod sina Noy at Ken sa halimaw, ngunit masyadong makapal ang balat nito. Pinagsama-sama ni Noy ang kanyang lakas at pinaulanan ng sunod-sunod na fireball ang halimaw, dahilan upang ito ay mapasigaw sa sakit at sumisid sa tubig. Ngunit hindi pa tapos ang laban, mula sa ilalim ng dagat, nagpakawala ito ng napakaraming missile. Kahit anong gawin nila upang protektahan ang barko, natangay pa rin sina Noy at Modis sa tubig. Nailigtas ni Noy si Modis ngunit dahil sa sobrang pagod, lumubog siya. Agad na tumalon si Kaso upang sagipin siya. Sa kanyang diwa, muling nakilala ni Noy ang isang dalaga, si Gaia, ang tagapamahala ng Chuyu Siai. Sinabi nitong matagal na niyang sinusubukang makipag-ugnayan kay Noy ngunit hindi siya nagtagumpay. Ipinakita rin ni Gaia kay Noy ang kanyang ina sa totoong mundo, kaunti na lang ang natitirang oras upang mailigtas niya ito. Samantala, ginamit ni Kaso ang kanyang kapangyarihan upang magbagong anyo at talunin ang halimaw. Matagumpay silang nakabalik sa ibabaw ng tubig. Sa tunay na mundo, may isang siyentipiko na nakahandusay sa tabi ng ina ni Noy. Naroon din ang isang babaeng may blondeng buhok na nagpakilalang si MS. Ang ina ni Noy ay si Hira, at natuklasan nilang mag-anak sila sa loob ng laro. Isinalaysay ni Noy kay Vincent ang tungkol sa kanyang ina sa totoong mundo. Habang nag-uusap ang grupo, biglang napasigaw sa sakit si Modis at hinimatay. Natuklasan nilang may ikinabot na chip sa kanya mula sa labas, na naging sanhi ng kanyang paghihirap. Dinala agad si Modis sa ospital. Dumating ang chairman matapos marinig ang balita. Ayon sa doktor, delikado ang kondisyon ni Modis, kapag hinawakan ang kanyang helmet, nagdudulot ito ng matinding sakit. Sa laro, nakita ni Vincent na nag-log out si Modis, kaya sumunod siya upang tingnan ang kanyang kalagayan sa labas. Labis na nag-alala ang chairman, takot na mawala ang kanyang apo. Pagdating ni Vincent, ipinaalam niya ang kalagayan ni Modis sa laro. Sinabi ng doktor na may kakaibang aparato na nakakabit sa controller at hindi ito maaaring tanggalin ng basta-basta, kapag nagkamali, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kung papatayin ang sistema at i-restart ang laro, mabubura ang datos at babalik sa umpisa. Ibig sabihin, maaaring matrap si Modis sa laro ng tuluyan. Determinado ang chairman na iligtas ang kanyang apo at umalis upang maghanap ng solusyon. Sa laro, kahit anong gawin ni Noy, hindi pa rin nagigising si Maud. Nahuli at kinontrol ni Virus ang Grandmaster. Sa halip na ibalik ang data ng Grandmaster, kinamkam niya ang lahat ng enerhiya nito. Sa kanyang huling lakas, sumugod ang Grandmaster sa halimaw, ngunit wala itong epekto. Nilampasan na ni Virus ang kanyang mga limitasyon at tuluyang winakasan ang Grandmaster. Matapos i-sync ang kanyang data dito, natuklasan ni Virus na ang layunin ng mga NPC ay makamit ang kalayaan, at nagsimula siyang hanapin si Noy. Samantala, kumalat sa labas ang balita tungkol sa sinapit ni Modis. Patuloy na iniintriga ng media ang chairman. Pumunta siya sa isang lalaking nagngangalang Guito, na may alam din sa kondisyon ni Maud at naghahanap ng solusyon. Gayunpaman, natakot ang chairman na baka matulad si Maud kay Hira. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, mapipilitan siyang i-reset si Gaia. Natural na tumutol si Guito, sinabing hindi na makababalik si Hira at ang Chusaikai ay isang napakahalagang proyekto na kanilang binuo sa loob ng 12 taon, hindi niya hahayaang masayang ito. Dumating si Mons at sinabing kung hindi i-reset ang Gaia, hindi niya iligtas ang apo ng chairman. Inamin niyang siya ang may pukana ng lahat. Galit na galit si Guito at sinampal siya, dahil winasak ng sarili niyang anak ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit ipinaliwanag ni Mons ang sarili niyang paghihirap, dahil sa proyektong ito, hindi umuwi si Guito sa loob ng 12 taon. Sa laro, muling lumitaw si Gaia at nakiusap kay Noy na iligtas si Hira, kaunti na lang ang natitirang oras. Dinala niya si Noy sa mga alaala ni Maud. Muling nakita nila ang kanilang pamilya, pati na ang kanilang sarili noong mga bata. Muling nagpakita si Gaia, ipinaalala kay Noy na huwag lumayo sa trahedyang ito at bumalik upang iligtas si Hira. Bago pa niya lubos na maunawaan ang lahat, ipinakita sa kanya ang mas marami pang alaala ni Maud. Nandoon din si Gaia, pinagmamasdan ng lahat habang nag-e-enjoy, kaya naman pakiramdam niya ay napakalungkot niya. Napansin siya ni Hira, ngunit tumakbo siya palayo.
Nang lumingon siya at makita si Mod na masaya, bigla siyang napaiyak. Ang kanyang pag-iyak ay gumambala sa sistema. Agad na nag-log out si Gito upang suriin ang sitwasyon dahil malapit nang bumagsak ang lahat. Niyakap ni Hira ang batang babae upang pakalmihin siya. Nang tumakbo ang batang si Noy papunta kay Hira, lumakas ang kapangyarihan ni Gaia. Sa labas, inutusan ni Gito ang lahat na mag-log out agad, ngunit ang kanyang asawa at si Modis lamang ang nakalabas sa tamang oras. Nanatili ang kanilang ama upang iligtas si Noy at ang kanyang asawa, ngunit huli na ang lahat. Bigla silang nagising, at bago pa sila makapagdiwang, dumating ang virus upang harapin si Noy sa labas. Matapos ang sakuna, patuloy na gumana si Gaia sa isang milagrosong paraan. Kailangan ni Gito na ipagpatuloy ang pagdevelop kay Gaia upang mabuhay ang kanyang asawa at mga anak. Sinabi ng isang lalaki na katawa-tawa ang iniisip ni Gito na inalagaan niya ang kanyang pamilya sa loob ng 12 taon, dahil wala rin itong saysay, wala nang makakabalik. Ginawa ito lahat ni Mons dahil ayaw na niyang makita ang kanyang ama na magdusa, at hiniling niyang tigilan na nito ang pagpapahirap sa sarili. Tumanggap ng tawag ang chairman mula sa ospital, na nagsasabing nagising na si Modis. Samantala, sa loob ng laro, naghahanda si Noy upang labanan ang virus. Nais ng kontrabida na makita kung paano lalaban ang huling pag-asa nila. Nagsimula silang magpalitan ng suntok, at nalaman nilang sobrang mahina si Noy, isang suntok lang ang kailangan upang matalo siya. Tumalon sina Modis at Ken upang sagipin siya, ngunit ikinulong sila ni Virus. Sinimulan niyang wasakin si Noy, ngunit dumating si Kaso upang protektahan siya. Napagtanto ni Virus na isa siyang halimaw at inatake siya, ngunit huli na, nag-transform si Kaso. Napagtanto niyang hindi isang ordinaryong NPC si Kaso, kundi nilikha lamang upang protektahan si Noy. Matapos ipasa ang kanyang huling kapangyarihan kay Noy, naglaho siya. Nang makabawi, ipinagpatuloy nilang magpalitan ng suntok. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, nakipaglaban si Virus ng patas kay Noy, at kahit ang kanyang espada ay nabali. Nang makita niyang hindi siya makakalamang sa pakikipaglaban gamit ang espada, ginamit ni Noy ang mahika. Pinakawalan niya ang isang atake na lumikha ng pagsabog, na siyang sumire sa lahat sa paligid. Dinala si Noy upang makipagkita kay Gaia. Hiniling ni Gaia na iligtas niya si Hira. Sa labas, nagkaroon ng alerto, nagbabago ang sistema dahil sa data overflow, at nasa panganib ang buhay ni Hira. Siyempre, hindi basta-basta susuko si Gito sa kanyang pamilya, ang dahilan ng kanyang pag-iral ay upang mapanatili silang buhay. Ang data ni Gaia ay binago ng virus, kaya hawak nito ang kaluluwa ni Hira. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang kanyang kaluluwa at hindi na siya makakabalik sa sariling mundo. Minsan pa, humingi siya ng tawad kay Noy sa pagkuha ng kanyang ina, at tuluyan siyang naglaho. Alam ni Noy na dapat niyang iligtas muna ang kanyang ina, ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalabas at wasakin ang core mula sa labas. Naalala niya ang game console ni Haki. Nakontak niya ito at nagawang makatakas. Siyempre, nakatakas din si Virus kasama niya. Muling nagsimula ang laban. Nang hatiin si Virus sa dalawa, hindi siya namatay, sa halip, nagparami siya. Kung hindi nila siya matutuluyan, hindi nila mailigtas ang ina ni Noy. Sa labas, kinontak ng ama ni Mod si Modis at sinabihang mag-log out agad. Tumanggi siya dahil may kailangan pa siyang tulungan. Samantala, walang tigil si Noy sa paghati kay Virus sa maraming piraso, ngunit hindi ito nagkaroon ng epekto. Sinimulang pigilan ng lahat si Virus upang mabigyan ng oras si Noy na iligtas ang kanyang ina, ngunit lalo lamang itong dumami. Dumating si Vincent upang tumulong. Sinabi niya na sinusubukan ni Gito na istabilisa ang laro, ngunit kung masisira si Chue, mabubura ang lahat ng manlalaro at NPCs. Wala silang ibang magagawa kundi magtiwala kay Gito. Samantala, labis nang nauubusan ng lakas si Noy sa kanyang pakikipaglaban. Dumating ang Saber Team upang tumulong. Kinailangan ni Modis na sirain ang core para sa kanya. Sa labas, tumulong din si Mons kay Gito upang istabilisa ang sistema. Sa loob, nagawa ni Noy na tapusin si Virus gamit ang natitirang lakas niya. Bago siya tuluyang matalo, pinakawalan ni Virus ang isang huling atake kay Mod, ngunit maswerte siyang nawasak na ang core bago pa siya tamaan. Nailigtas si Hira. Tumigil ang mga virus. Nagising din si Kaso. Muling bumalik ang liwanag, at bumalik ang normal na pamumuhay, pareho sa totoong mundo at sa laro. Matagumpay na nailabas ang laro, at sa wakas, masaya nang naglalaro ang lahat ng magkakasama. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.